So number 1, definition tayo, no? A pressure surge or wave caused when fluid in motion is forced to stop or change direction suddenly, or there's a momentum change, is referred to in hydraulics as A. Hydraulic jump, B. Water hammer, C. Potential head, D. Hydrodynamics. So hydrodynamics, branch of physics regarding fluid in motion, pero masyadong general yung topic na yan. So hindi yan yun kasi specific yung tanong natin, no? Very specific kung anong klaseng phenomena yan, no? Potential head, alam nyo naman siguro yan, no? Alam natin lahat yan. Ito lang yan, no? Elevation head. Siyempre, pag dinagdag mo si pressure head, hydraulic head na yun, no? Ayan. So, si potential head, yan lang din si elevation head. So, si Z yan, no? So, hindi rin yan yun. Okay. Hydraulic jump. Ano ba tong hydraulic jump? Ngayon, ang pinakasimpleng maisip ko dyan, ito yung riverbed. Ito yung tubig natin, fast-moving fluid. Nag-meet daw sa slow-moving fluid. Actually, yan yung nabasa ko dyan. Hydraulic jump is a sudden change in water level. Tama naman, no? Tumaas yung ating water level, kaya parang tumalon. Hydraulic jump. Actually, kulang tong drawing natin kasi may weir pa sa taas yan, no? Mas mataas pa dyan sa dating height nito, no? Bumabagsak yung tubig na ganyan. Mabilis yan. Ito. So, high velocity fluid talaga yan. Ayan. Tapos ito, bumagal siya. Ayan. Tapos sabi dito, it is an abrupt change in the level of liquid that occurs when a fast-moving stream encounters a slower body of liquid. So, mabilis, bumagal. Kung ang energy lang yung compare natin, anong nangyari? Ano kaya nangyari ba tumaas to? Di ba yung Bernoullis natin, meron tayong kinetic energy, potential energy, tapos pressure head, pressure energy. Yung pressure head natin, wala dyan kasi wala nang pressure open channel yan. So, ibig sabihin, kinetic tsaka potential head lang meron dyan. Ngayon, kung ang kinetic energy natin, bumaba, dito no, bumaba yung kinetic energy, saan yun napunta? Assuming na walang head loss, or kung may head loss man, minimal, no? So, ibig sabihin, saan napunta yung kinetic energy na yan? Siyempre, na-transform yan ngayon. Na-transform to potential head. So, yan yung H natin. Yan, kung titignan natin, yan ba yung tinutukoy ito? Sabi dito, pressure surge or wave caused when a fluid in motion is forced to stop or change direction. Stop, no? Iba yung stop sa bumagal, no? So, ibig sabihin, siguro may momentum change nga dito. May momentum change talaga dyan, no? Pero hindi siya nag-stop. Okay? So, iba to. Hindi niya tinutukoy si hydraulic jump dito. At saka, may importanteng part ng hydraulic jump, yung pagtaas ng tubig, yung water level. So, hindi niya tinutukoy yung water level. Importante kasi yung tinutukoy niya to, no? Yung biglang tumaas yung water level dyan. So, hindi siya nagkaroon ng ganon. So, sabi niya lang, stop or change direction. So, by elimination, ang sagot natin water hammer. So, ang lagi kong example dyan is water pipe. Pero pwede rin yung, ano ba yan, yung dam, tapos bigla mong sinala. So, yan yung opening, no? Sabi natin high pressure yan. Kung high pressure yan, may tubig na dadaan dyan pag binuksan. Yan yung tubig. Pag bigla mong sinara yan, hindi naman automatic na yung tubig daling dito. Mag-stop din kasabay ng pagsara dito. Dahil dyan sa sudden stop na yan, no, magkakos yan ng pressure or stress. O pressure na lang, no. Pressure sa walls ng ating pipe. So, may force dyan, tapos parang may tutunog. Ayan na yung water hammer natin, no. Parang may nagtok-tok ng hammer. Pero tubig yun, no. Tubig yung may cause nun. So, parang may hammer ka lang. Kaya water hammer, di ba? Ayan. So, yan. So, yan yung sagot natin, water hammer. Dahil sa sudden stop or change direction. Sa number 2 tayo, no? The dry unit weight of a soil sample is 14.9 kN per cubic meter. What is the saturated unit weight of the soil if GS is equal to 2.72? Ngayon, nakalista dito yung mga formula. Hindi to given sa exam, syempre, no? Formula sa soil mech. Marami-rami yan, no? Pag unang chapter, ang dami mong kailangang i-memorize na formula. Ayan. Pero sa mga ganitong tanungan, pag ang tanong, mga given, dry unit weight, saturated unit weight, gamma moist, GS, E, mga ganyan yung nakikita ko. Ang unang-unang inaisip ko dyan, dalawang equation lang ang kailangan ko. Sewa gas, ito yun, no? Yung nandito. Sewa gas, tsaka ito, no?
ito lang yung dalawang kailangan kong equation pag ganito yung mga tanungan, no? Yan lang yung lagi kong unahin na gagawin. Kasi, sure ako mapapalabas ko yung sagot. Gamit lang yung dalawang yan. So, again, sewa gas, tsaka gamma moist. Gamma moist, bakit gamma moist? Gamma dry, tsaka gamma saturated yung given dyan, ha? Makita nyo mamaya, no? So, sewa gas. Ayan yung unang equation. Gamma moist. GS, gamma water, 1 plus E, 1 plus W. Ayan. Pag gamma dry ang gusto kong makuha, anong gagawin ko? Ito lang minimemorize ko, paano ko gagawin yan. Ano bang dry? Walang water content ang dry. So, ibig sabihin, zero ko lang yung taas. Ito, no? Maging zero lang itong water content dyan. So, ibig sabihin, ang maging formula ko for gamma dry, GS gamma water, 1 plus E. Okay. Same is true pag yung gamma dry yung minimemorize mo, paano kung makuha yung gamma moist, hindi madadagdagan lang siya ng water content. So, dagdagan mo lang siya ng, i-times mo lang siya ng 1 plus W dito, no? Ng water content. So, yun lang. Tinanggal ko lang yung water content kasi dry siya, no? So, gamma sat, pag gamma sat naman, anong gagawin ko? Etong equation na to, papalitan ko lang si water content. Okay, palitan ko lang siya, galing dito, no? Water content is equal to SE over GS. Galing lang dito sa sewa gas ko yan. So, ibig sabihin, GS gamma water, 1 plus E, times ko lang siya nung napalitan. E over GS. Okay. And by E over GS, nawala si degree of saturation. Sa saturated yan, ibig sabihin, degree of saturation is 1. So, yun lang, no? So, galing lang siya lahat dito. At saka ito, no? Yung dalawang equation na yan. So, hindi masyadong kailangang i-memorize yan para mabawasan yung ating pag-memorize. So, anyway, ang given gamma dry, so salpak-salpak natin yung values dito. Gamma dry daw is 14.9. GS 2.72. Hindi naman nagbabago to, no? Kahit saturated or dry man yan. Yung GS hindi nagbabago. Gamma water is always 9.81. Okay. Void ratio. So, ibig sabihin, masasolve pala natin si void ratio dito. So, ano yan? So, hopefully, may calculate kayo, no? 14.9 alpha equals 2.72 times 9.81, 1 plus alpha E, alpha X. Shift solve. Yan. So, pag shift solve yan, 0.7908. Ito yung mas mahaba pa yan, no? I-store ko yan kay A. So, i-store ko yan kay A, no? Shift store A. Yan, na-store na kay A. Tapos, anong hinahanap? Gamma saturated. Actually, ito, no? Kung papansin niyo, GS gamma water, 1 plus E, ano ba to? Gamma dry lang yan, di ba? So, gamma dry, since given naman si gamma dry, ilagay na natin gamma dry. May problema ba tayo? Gamma dry na yan is 14.9. Ayan. At saka itong E na to, na-solve na natin na kay A yan. Di ba? Ni-store natin kay A yan. Si GS, ano to? 2.72. 72? Tama. So, ibig sabihin, 14.9 times 1 plus alpha A 2.72. So, sana pareho tayo na na-solve. Yan si gamma sat. So, lagay ko na lang dito siguro gamma sat. Ang saturated, 19.232. Siyempre, dapat mas mataas yan, di hamak sa gamma dry. So, 14.9 lang si gamma dry. Okay, realistic naman yung sagot natin. Wala tayong choices, so hindi ko ma-check. Ayan, so compare na lang natin. Pareho ba tayo na nakuha? 19.232. So, number 3 naman tayo. Given the following data of a clay layer, H is 8 meters, coefficient of consolidation 0.418, void ratio 1.148, overburden pressure 250, delta P 350. So, usually, ito yung lupa mo. Dating lupa mo, di ba? Lalagyan mo siya ng bagong structure. Yung bagong structure mo na yan, no? Magkakos yan ng stress. Yan yung dagdag na stress, yan yung delta P na to, no? Laging positive to kasi dinadagdagan mo ng pressure or yung stress, no? So, dinadagdagan mo ng stress, yan yung dagdag, delta P. Okay? Yung overburden pressure, yan yung dating pressure na nararamdaman niya dahil dun sa soil.
at a certain point. Usually clay layer yan, no? Tino-compare natin sa clay layer. So may clay layer sa baba. Tapos yung stress na nararamdaman niya sa mid-height of the clay layer, mid-height, so sa gitna ng clay layer na yan, dyan yung PO. Dyan yung usually hinahanap yung PO, yung overburden pressure. Okay. Actually, stress na sa akin siguro yan, overburden stress. So anyway, paano ba to? So, hindi natin, actually, kailangan mo pang i-compare usually pag meron pa siyang stress galing sa dati. So, ibig sabihin, may dating structure, dinemolish. Di ba yung dating structure na yun, nag-cause na yan dati ng delta P na noon, nadagdag ng pressure. Ibig sabihin, nag-consolidate, nagkaroon na ng settlement dati. So, i-consider natin yon. Pag, eto no, yan no. Pag yung dati na yan, mas mataas kaysa dun sa ngayon, yung bago nating papatayo, ibig sabihin yung formula na gagamitin lang natin, ito, mas maikli, no? Pero pag mas mataas yung bago nating structure, siyempre, kung ang dating structure lang is maliit na bahay, nadagdagan natin ng, dinemolish natin, binili natin yan, no? Pinatayo natin ng mas mataas, ilang story na building. Tapos compare natin ngayon yung overburden pressure, tapos yung dagdag na pressure nito, or yung stress nito, is mas mataas kaysa sa dati, syempre magkakaroon na naman siya ng bagong settlement. Okay. Syempre iba rin yung computation yan. So, eto na-consider si PC dito eh. Dun sa nauna, since mas mataas si PC, hindi na siya na-consider. Ang na-consider na lang yung bago, yung delta P. Ayan, si delta P. Eto na-consider si delta P at saka yung na-consider yung PC dyan, no? Ayan. So, compare mo siya usually kapag given si PC. So, pag given si PC or may OCC, kung may OCC dyan, kasi pwede rin yan, no? Yan yung ratio between okay, hindi given dito. Pero pag may mga term na PC, OCC, ibig sabihin magko-compare pa tayo, no? And since wala, ibig sabihin normally consolidated clay, nakalagay naman na dyan. So, ibig sabihin yung formula na natin na kailangan dito is ito. Ayan. So, nakalagay, gamit niya SCF. So, kopyahin ko na lang CCH over 1 plus E. May E pa nga, EO pa nga yan, no? Logarithm PO delta P over PO. Kahit ang drawing natin. Anong drawing? Pangit ang sulat. Plus EO. Ayan. So, ito yung coefficient of consolidation. EO is yung original na void ratio. PO is the overburden pressure. Ito yung bago. Okay. So, ano ba? Actually, salpak-salpak lang to, no? Mag-ingat lang sa units, no? Meters tong H natin. Ibig sabihin yung lalabas dito, meters. Pag ginamitan natin ng mm, lalabas dito mm, no? Baka sa choices kasi, mm yung ilagay. So, tapos decimal lang yung minove-move. Kailangan yung i-check, no? Baka meter yung malagay nyo. So, anyway, CC, ano to? 0.418. H, gamitin natin ng mm. So, usually, maliliit lang naman yan. Mm gamitin natin. EO, 1.148. PO, 250. Delta P, 350. Ayan. So, ano to? So, salpak lang natin, no? So, memorize nyo dapat yung formula. Yun yung mahalaga, no? Pag geotech tsaka hydraulics. Logarithm 250 plus 350. 250. So, 591. So, pareho ba tayo ng compute? 591.9117 mm. Kung may 600 dyan, baka yun na yung piliin natin, no? So, anyway, walang choices. So, ano pa? So, number 4 naman tayo, no? A mercury barometer at the base of the mountain reads 620 mm. At the same time, another barometer at the top of a mountain reads 450 mm. Assuming weight of air is to be constant at 10 Newton per cubic meter, what is the appropriate height of the mountain? So, anyway, ano bang nangyari dito? Sabihin natin may mountain tayo. Bundok. Tapos, pag naglagay daw siya ng barometer dito, ang reading 620. At ang reading naman dito is 450. Ayan.
So, ano ba yung pressure? Di ba pressure is stress lang din? Okay, pressure is stress lang din, which is force over area. Ano yung force na nandyan? Yung weight ng air. Yung minimeasure natin dito is yung weight ng air over area. Gaano kabigat yung effect ng area na yan, no? So, ibig sabihin, force is gamma volume. Tama ba? Gamma volume weight over area. Ibig sabihin, gamma H lang yan. Anong problema dito? Pag ang air yung ginamit natin, ang haba ng height na yan, hanggang atmosphere to, no? Hanggang sa dulo ng mundo, hindi yan. Hanggang sa pinakamataas, ayan, atmosphere. Hindi mo yan mabilang or mahirap i-measure. Ngayon, ang ginagawa, gumagamit tayo ng ibang liquid or gumagamit tayo ng ibang materyales. O sabihin natin liquid, mercury. So, imbes na air yung gawin natin comparison dyan, para makuha yung pressure dyan, gagamit tayo ng instrument, na mercury barometer. Ibig sabihin, papalitan natin yung air ng mercury. Yung mercury yung gagamitin natin pang kuha ng stress na cause ng air na yan, no? So, anong nangyari? Yung 620 mm na yan, yan yung equivalent ng air na to. Ganon din dito sa taas, no? Yung 450 mm dyan na mercury, yan yung equivalent nung stress na cause ng air hanggang sa atmosphere dito sa taas, no? Hanggang dito, hanggang dito. Ayan, yan yung stress or yung pressure na cause ng air na measure natin gamit ang mercury, na compare natin na 450 mm yung equivalent niya. Okay. Ang hinahanap dito is actually yung height ng mountain. Ito. Paano natin makuha yan? Ang gagawin natin dyan is, again, gamma H. Para makuha natin yung height ng mountain, ang height ng air na yan is, ano ba? Yung height ng air natin dito hanggang dito, sabihin natin PB dito. Ayan, PA dito. Ang height na to, delta P. Yan yung gagamitin natin, no? Yung height ng air na yan, di ba yung pressure dito na delta P, yan lang is yung height ng air. Measurable na yan. Actually, yung height ng air na yan, yan na rin yung height ng mountain. Tatimes lang natin ng gamma ng air. Gamma ng air. Ayan. Okay. So, may naisip nyo ba? Geometry, no? So, ibig sabihin, makuha lang natin si delta P equal siya sa gamma ng air at saka height ng air or height ng mountain. So, ibig sabihin, delta P dapat equal siya sa gamma ng air na gagawin ko ng kilonewton, no? Kasi puro kilonewton usually ginagamit ko dito. 0.01. Ginawa ko lang siyang kilonewton times ko ng height na yan ang hinahanap. Ano ba ang delta P? So, syempre, from manometer, yung concept lang yan. Ito, pag minus ko ba dito, anong matitira? Itong height ng air na to, no? Ito, yung column ng air na to, pag minus to, hanggang dulo to dulo, nagbukas dito, no? Ibig sabihin na natanggal na to. Tanggal na to. Si binawasan natin, no? PB minus PA. So, yun lang gagawin natin. So, ibig sabihin pala, ang delta P natin is PB minus PA lang. Ano ang PB? Again, paano makuha yung pressure? Gamma H. So, ano bang gamma gagamitin natin? Mercury yan, di ba? Itong mm dito na 620 mercury. So, ibig sabihin gamma ng mercury. So, gamma ng mercury is 13.6. PB to, no? 9.81 times 0.620. So, note nyo, yung units na ginagamit ko, meters. Usually, meters, kilonewton ginagamit ko. Anyway, ayan, minus ko ng PA. Mercury din ginamit doon. So, 13.6, 9.81, 0.45. So, yan na yung delta P natin. At sabi ko nga kanina, yung delta P na yan, equivalent siya doon sa pressure na kinukos ng air na yan, itong column of air na to, na hanggang doon lang sa tuktok, no? So, dapat equal siya sa 0.01 kilonewton per cubic meter times mo ng height. Ang height na yan is height na rin ng mountain. Diba? Kasi equivalent lang naman sila. Okay. So, hopefully, solve natin. So, anong lalabas dito? 13.6 times 9.81. 0.620 minus 13.6 times 9.81 times 0.45. By the way, yung 13.6, syempre, constant yan, no? For mercury. Divide, hindi po pwedeng divide yan, no? 0.01 alpha x shift solve. So, nakuha ko 2268.072. Kung may makita akong 2268 dyan, 2268, yun na yung sasagot ko, no?
Meters to, no? Meters. Ayan. So, pareho ba tayo ng nasagot? Okay, so number 6 naman tayo. Evaluate the plastic settlement in meters on a layer of plastic clay due to an increase of pressure caused by loads above it under the following conditions. Initial intergranular pressure 250, increase in intergranular pressure 100, thickness of clay 10, 10. Coefficient of consolidation 0.312, void ratio of clay 1.15. So, bagong formula ba yan? Actually, hindi, no? Parang equation lang to kanina. Inibigay lang yung pangalan, no? So, sabihin ko, delta S na lang, no? For settlement. Ang formula, CC. So, hindi ko na kailangan i-check kung overly consolidated ba to. Kasi walang PC. Ayan. So, H. Pareho lang. Ito lang din yun. Yung kanina, no? Equation natin kanina, yan lang din yun. PO, delta P, PO. Ano ba tong initial? Yan yung overburden pressure niya before siya maglagay ng bagong structure. So, ibig sabihin yan yung PO. Okay? Increase. Increase nga sinabi. Hindi yan yung delta P. Thickness of clay layer, EDH yan. Coefficient of consolidation. Oh, hindi makompute natin to. So, salpak-salpak lang to, no? So, ayan na. CC. Di ba makita yan? Hindi pa naman masyadong makita, no? 1 plus E delta P to, no? Ayan. So, anyway, CC, salpak lang natin to. 0.312 H, gagamit ako ng mm. Ayan, kasi usually maliliit lang naman yan. E is, ano to, void ratio, 1.15. PO, 250, delta P, 100, PO, 250. So, anong makompute natin na settlement? Okay, yan lang yun, no? Salpak lang. Iniba lang yung pangalan, pero parehong formula lang. 10,000 divided by 1, teka lang, no? 0.312 times 10,000. 1 plus 1.15 times logarithm of 250 plus 100. So, 212. Okay. Pareho ba tayo ng compute? 212.56. So, number 7, a 1.25 cm diameter orifice in a vertical wall of a tank under a constant head of 5.5 meter, discharge 0.45 cubic meter in 9.5 minutes. Find the coefficient of discharge. So, inanap dito si C. Coefficient of discharge. So, bakit red yan, no? Ayan, si C. Ano ba yung formula ng orifice? Derived na to, no? Ang actual niya, C, area square root of 2G H. Ngayon, mag-ingat dito sa H na to, no? Paiba-iba yan, depende sa situation. Sa situation na to, nakita ko, constant head. Ibig sabihin yung situation yan, ganito lang, no? Constant lang yung head. So, ayan, may butas dito. So, yung height daw galing dyan hanggang dun sa sentro ng butas na yan, no? Yung orifice na yan is constant na H. 5.5. So, yan yung 5.5 natin. So, hindi siya gumagalaw, hindi siya parang elevator. Kasi mag-iiba yun, no? Mga condition na yan, parang gumagalaw ng elevator. Mag-iiba yung H dyan. Magkakaroon siya ng 1 plus minus 8 over G. Pero makita niyo yan mamaya, no? Sa bandang huli. Kasi may yan yung tanong. So, anyway, yan yung equation ng orifice. CA square root 2GH. Okay. So, ano bang hinahanap? Etong C ang hinahanap. Given ba si Q? Parang wala. Pero meron yan, no? Meron dyan. Ano ba yung Q dito? Di ba ang Q natin is volume over time? May volume ba tayo? Actually, ayun, no? 0.45. May time ba tayo? 9.5 minutes. So, ibig sabihin, volume over time lang to. Volume natin na Q, 0.45. Pero sa units natin, syempre, ang units na ginagamit ko, seconds. So, ibig sabihin, times ko pa ng 60 yan. Kasi every 1 minute is 60 seconds. May problema tayo doon? Wala naman, no? 9.5 minutes. Okay. Kinonvert ko lang sa seconds. So, C ang hinahanap natin. Ang area natin, pansinin, no? cm siya. So, convert na naman natin. Ano ba yung 1.25 cm? Diba, per every 100 cm may 1 meter. So, ang units ko, meter. So, ibig sabihin, mumove ko lang yung decimal point, dalawang
Dalawang ganon. So, ibig sabihin na 0.0, tama ba? 125 meter ang equivalent yan. 0.0125. So, ayan. Ano bang yung equation ng area ng circle? Hindi pi d squared over 4. Pag d ang diameter ang given, di ba? Pi, ang d natin in terms of meter squared over 4. Okay, yan yung area. Square root of 2, 9.81. So, bakit seconds? Ito rin, no? Kasi yung g natin is meter per second squared, no? Meter per second squared. Oh. So, anyway, height is 5.5. Okay. So, makompute ba natin si coefficient of discharge? Siguro naman, no? So, anyway, ano ba to? 0.45, 9.5 times 6t alpha x times pi 0.0125 squared over 4 times square root 2 times 9.81 times 5. Shift solve pala. So, shift solve ko na lang, no? So, tingnan natin yung realistic. Dapat less than 1 yan. Kasi kung di less than 1, ewan ko na lang. 6193. So, yan. So, less than 1. Okay. Equal ba? Equal kasi ito, no? So, anyway, yan. Yan. So, realistic naman. So, compare nyo na lang. Pareho ba tayo ng nasagot? Or nagkamali ba ako sa decimal? Anyway. Ayan.